Mga bundok, mga bundok dooy aking papatagin, at sa mga lungsod, mga pintong tansoy aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Ibibigay ko sa inyo ang nakatagong mga kayamanan at talahas. Sa ngayon, malalaman mong ako, si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang siyang tumawag sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan, alang-alang sa aking lingkod na si Israel na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan. Kahit hindi mo ako nakikilala, ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang tanging Diyos at wala nang iba. Ikaw ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawahan at kapahamakan. Ako ang si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Padadalahan kita ng sunod-sunod na tagumpay para mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa ay angkinin natin. Bagamat hindi para sa atin, pwede natin angkinin ang salita na yan ng ating Diyos na buhay. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Pangunahan tayo ng ating kapatid sa pambungad na panalangin. Ay, manalangin. Ama naming Diyos, na may gawa ng langit at lupa, kayo lahat, O Panginoon, ang, ang may akda ng lahat ng ito, O Lord. Kayo ang naglikha sa amin. Kayo ang gumawa ng kabundukan. Kayo ang gumawa ng karagatan. Kayo ang gumawa ng lahat ng itong aming tinutungtungan. O Lord, O God, purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na walang katulad, walang hihigit sa inyong kapangyarihan, O God. Kayo ang may gawa ng lahat, O Lord. Hallelujah. Ngayong umaga, Panginoon, narito kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba kami, O Lord. Nais namin sumamba at magpuri sa inyo. O God, hallelujah, hallelujah. Dahil kayo ang karapat dapat na sambahin at purihin sa dakong ito, O Lord. Kahit man saan dako, saan man ang aming mga kapatiran, sa kanilang mga tahanan, sa Zoom, sa FB Live, saan man sila, Panginoon, sila'y naway patuloy na sumasamba at nagpupuri sa inyo. Dahil kayo ang nag-iisang Diyos. Kayo lamang, O Yahweh, ang nag-iisa, Panginoon, na dapat sambahin at purihin sa dakong kinalagyan namin. Hallelujah, hallelujah. Lord God, buksan niyo muli ang aming puso't isipan, O Lord, sa mensahe mo sa umagang ito para sa ikalalaganap na iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyong ipadama sa amin, O Lord, ang inyong pagpapala, O Lord, nang gagaling sa inyo, O Lord, na ibibigkasin ng aming pastor, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo, Panginoon, basbasan ang bawat isa. Patuloy niyo, O Lord, hallelujah, ah, palawakin ang aming pag-unawa at kaalaman, O Lord, para sa iyong mensahe sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa paligid. Salamat sa nakikinig, O Lord, makikinig ng mga awitin, mga mga mensahe mo, Panginoon, ano man ang mga patutuo ng bawat isa, Panginoon, na ihahayag dito sa iyong harapan, Panginoon. Purihin
ka, O Lord. Meron man nangangailangan ng kagalingan, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Lord. Naway patuloy na tumawag sa inyo at magpuri sa inyo at magtiwala sa inyo, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin na iyong dakilang pangalan, O Lord. Hallelujah. Walang ibang higit, ibang, ah, walang ibang Diyos na ambahin kundi kayo lamang, Panginoon. Purihin ka, sambahin na yung dakilang pangalan. Patawad, Panginoon, sa anuman nagawa namin sa buong isang linggo, Lord. Naming kinikilos, ginagawa sa aming salita, anuman ang aming nasa isip, nasa puso. Kung kami man nagkasala sa inyo, patawarin niyo kami, Panginoon. Pakalinisin niyo, Lord. Hallelujah. Ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Upang sa aming sa pagharap sa inyo, Lord, kami malinis, at patuloy na kakaaya ang aming pagsamba at pagpupuri sa inyo. Purihin ka, O Diyos, binabalik namin ang patuloy na pagsamba. Patuloy ka namin sambahin at purihin, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Makiawit at makisamba tayo sa pagtugtog ng ating umagang papuri. Sarap talaga puri sa iyo, Panginoon. Darama ang puso ko ng sigla sa iyo. Sa iyo. Ay sa sumat, wala isang ko, ikaw na umuwi ko. May sasamba, walang mamatay sa pag-ibig mo. Sarap talaga puri mo. Hindi mo nadarama. Wala ang siyang na. Sungkoy mo sila sa iyo. Ang pagsamba. Kasama, walang pa, isang pag-ibig mo, yun ang tunay ko.
Ay sasumpa, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw ay ay sasumpa, walang papantay sa pag-ibig mo. Ay walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw ay Praise the Lord. Hallelujah. Nawa, tayo ay tunay na araw-araw. Bagyo man o umaraw. Magpupuri tayo sa ating Panginoon. Sabi sa awit Psalm 91, di ba? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sa Tagalog, siya nananatili sa ah sikretong siya. He abides. He who abides. Siya nananatili sa ah lugar kung saan nandun ang Panginoon, secret place of the Most High, no? Ay, sabi niya, ay mananatili din sa ilalim. Yan. Shall abide under the shadow of the Almighty. Hindi pala nananatili. Who dwells? Siya na nananahan. Hirap ng Tagalog. Nananahan. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kailangan po araw-araw doon tayo pumunta sa presensya ng Panginoon para mananatili din tayo sa kanyang pagkupkup. Amen? Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So basahin natin ang Thessalonians dahil yun po ang ating pag-aaralan, pagmuni-munihan. Pero sa ano lang to, yung introduction lang para maalala nyo lang na ang pinag-aaralan natin ngayon ay ang Tesalonika, unang sulat ni Pablo sa mga Tesalonika. No? Sabi dito sa English, Paul, yan, galing kay Pablo. Silvanus and Timothy, kasama niya si Silvanus and Timothy. To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father, knowing, beloved brethren, your election by God. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out so that we do not need to say anything. For they themselves declare concerning us what manner of God from idols to serve the living and, sorry, for they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. Praise the name of the Lord. Sa Tagalog,
Kala nyo walang Tagalog, ha? Baka gusto nyo magkautang tayo kay Nonoy. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa iglesia sa Tesalonika, ang mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos. O, angkinin niyo na. Amen. 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 Akin to, amin to. Pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay kasama kayo sa aming mga dalangin. Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya. Ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa magitan ng salita, kundi sa magitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Namuhay kayo ayon sa inyo ang magandang balita. Dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayon pa may taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Achaia sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Achaia sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod na tunay na at buhay na Diyos. Maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Hallelujah! Amen. Doon pa lang, puno na tayo ng salita ng Panginoon. Praise the name of the Lord. At bago dyan tayo magpatuloy, ay pwede na tayong magpasalamat at magbigay ng ating mga patotoo, ating devotion, share, learnings, encouragement, at any sharing that will edify each one at ma-encourage ang bawat isa din. Praise the name of the Lord. Glory to God. Meron po ba? The floor is now open for the testimony and thanksgiving. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Siyempre, laging unang tatay. Kasi tatay Sunday ngayon, di ba? Kailan ang tatay Sunday? Tapos na? O, hindi natin pinalangin sila? Next, ano ba? First Sunday ba yun? O second Sunday? Ha? June ba? June? Pero hindi natin sila pinag-pray. Pinag-pray nga pala. No? Pinalay hands nga pala natin sila. No? Nga pala, tatay Sunday. Nga pala. Nalito ako kasi nung kahapon, pinag-pray mga tatay eh. Kahapon lang sinelebrate ng ministers meeting yung mga tatay eh. Kaya sabi ko, mag-celebrate pa kami ng tatay. Kasi ang May, ang nanay. Ang June, ang tatay. At tama kay daddy kasi si daddy nga pala ang aming ano dyan. Ang aking pangpaalala na Tatay's Day. Kasi si daddy, June 10. Nay, it's your turn. Puri ng Diyos, maraming salamat po sa umagang ito dahil ang daming dumaranas ng mga
ulan, baha, tulo sa bubong, sahod, sa baba. Kaya purihin ng Diyos, pero wag natin ganun din. Palimas, palimas. Kaya wag natin kaligtaan ang pagpanalangin palagi, lalo sa paggising sa mga devotion. Wag po natin kaligtaan. Kaya maraming salamat sa mga ito dahil may araw na po. Nagpakita na ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po rin ng Diyos, anuhin ko lang yung nabasa ko. Balik-balik kasi ako sa gawa eh. Ang ganda, parang kumpletong ano yun eh. Sa gawa, nung nililitis si Pablo ni Pisto, dumalaw si Agripa. Ang pagkaalam ko si Agripa, kapanig ni Pablo yun eh. Kaya nagsalita si, ano eh, Agripa, ibig mo ba kami rin ang maging Kristiyano? Nakakatawa, nakakalungkot at saka ano sagot ni Pablo? Hindi lang po ikaw, pati lahat ng mga nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya napakaganda talaga pag patotoo ka tungkol sa Diyos dahil hindi man sila maniwala, pero darating ang panahon na kakatukin din sila ng Diyos. Pangalawa, na problema kasi namin dahil sa Huwebes, may schedule ako doon sa isabi niyo sa pag ano ko sa mata at saka si Raisa laboratory dahil may bukol nga sa didi. Pupunta kami doon kaya panalangin ko na sana tinanong ko doon nung pumunta ko doon laboratory ay ini yung tawag nito yung ano siya parang buntis tawag doon. Ultrasound nasa 1/8 ang ano sige sabi ko kahapon ah nag-ano ako kay Timothy kung may ambag siya para sa ano wala din sa pera. Kaya nagpasalamat ako dahil sa biyaya ng Lord sabi, withdrawin mo na yung pera mo doon sa bangko para may pang ano kayo. Nakakuha naman din ako ng mahigit 2.5 yung pang ano ko doon sa Huibis. Kaya puri ng Diyos, maraming salamat nga. Hindi ang Diyos nakatingin sa ating problema, kundi nakatingin siya sa ating kalakasan na harapin ang mga problema para mapagtagumpayan natin. Hindi tayo dapat magbigay ng paghihina sa ating sarili, kundi sa Diyos tayo para palakasin tayo palagi niya. Puri ng Diyos, maraming salamat. Tumawag si Belinda nung kahapon. Tinuruan yung mga anak ko na dadalawin yung pamangkin nila, pero ah, matigas din ang mga puso ng mga anak ko eh. Kasi nagkakaroon nga sila ng hidwaan. Sabi ko, dapat kasi, ang hirap kasi ng nanlalamig sa Diyos, sabi ko sa kanila. Kung nagpapatuloy lang siguro kayo sa paglilingkod, pagpapasalamat sa Diyos, siguro ang lakas ang loob niyo kahit nagkakaroon kayo ng mga alitan, malakas pa rin loob ninyo lumapit sa bawat isa, magpatawad. Kaya ako na lang po na nalangin na sana magkaroon kayo ng ano ng Diyos. Kaya po rin ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sabi mo, next week. Pagkatapos ng rapture, meron, nandito na ba si Boogie? Magpatuto sana siya nung nakaraan, hindi ko lang nakita eh. Wala pa, no? Wala pa. Meron pa? Anybody? Naalala ko nung yung mga bata natin. Tuwing uulan at babagyo, tinuturuan ko silang palisin yung bagyo. Good morning! Welcome! At nadagdagan ng ating sasamba sa umaga na to. Puri ng Diyos. Hallelujah. Meron po ba tayo pasalamat, mga kapatid? Welcome po. Magpasalamat sa Diyos. Glory to God. Nung na nagta-travel kami, mga pagkapastoran sa meeting, sabi ko, saan kaya tayo dadaan? Kasi baka baha, yung kotse natin mababaha. So, dumaan naman kami diyan sa EDSA, tapos sa yun, ano ba yung subdivision na yun, tapos papunta sa C5. As nalampasan namin papuntang Riverbanks, doon kami sa kabila sa taas. Philo,
Alis. Sabi niya siguro, bagong tao to ah. Aamuyin ko muna to, bagong tao kasi to. Di puriran Diyos at naalala ko ngayon. Sabi ko, kasi yung mga kapastoran natin sa San Mateo tsaka sa ano, inaano na kagad sila, may baha na kagad. Kaya kawawa din yung mga church nila no? Laging nababaha. Kaya sabi ko, ay nung naalala ko yung mga, kung kaya mo kapatid, sabi ko, mga pastor kasi, kung kaya mo palayuin yung bagyo, papuntahin mo sa dagat. Doon ka sa dagat, umulan, doon, layo. Kasi yan ang tinuturo ko pag habang maliliit pa yung mga bata. Natutunan na naman nila yan pag ayaw nila umulan. Sa alala ko si Shadi, kababyhan pa niya yan mga 2 to 3 years. Pupuntahin niya sa my gate. Alis ulan, layo, layo. Doon ka sa umulan, sa dagat. Sabi niya gano'n. Nagkakataon naman na nawawala nga yung ulan. Eh, siyempre, yung faith of a child, di ba? Iba talaga kasi yung faith of a child. Parang hindi mabigo ng Diyos yan Parang hindi niya pa matanggihan. Yung bang ayaw niyang mapahiya, di ba? Yung parang magulang na ayaw mapahiya yung... Pero pag malaki na, nasasabihan niya na yan, hindi pwede. Praise the Lord, hallelujah. So meron pa po bang pasalamat sa Diyos? Ating mga kapatid, na sa kabilang panig ng mundo. Kamusta po ang buhay natin sa Bagyo? Nagpuri din tayo sa Panginoon kasi itong mabuti, itong medyo na-spare yung lugar natin, hindi masyadong nasalanta, no? Yung Mindanao at saka yung Kailocanuhan ngayon ay yung Ilocos region, siya talaga yung, ay sorry ha, ganun, iipit mo nga sa bakal. Ay sila ngayon talaga nasalanta. Ang prayer natin para sa mga kapatid na yan. At nagpe-pray din tayo kasi meron tayong pamangkin sa Concepcion. May kapatid tayo sa Burgos na mga inaabot ng baha talaga diyan, no? At yun ang panalangin natin. Kaya tinanong ko nga sa kagabi ang ating kapatid kung nasaan na yung baha. At least hindi na siya umakyat ng 14 meters. Yung 14 meters, wala pang tubig doon sa bahay ng Concepcion 1. Okay, so purihin ang Panginoon. Praise. Bena, sabi mo last Sunday, next week. Next week ba? O, saka na. Saka. Welcome po. Na-miss natin si my Precious. Si Precious. Ang laki ng baby niya, no? Kamukha ni. Alam mo na yun kung sino ka mo. Oo, alam niya. Alam niya. Pero nung baby siya, kamukha ni Mama. Ngayon naman, kamukha ni Papa. Tingnan natin pag nagdalang ginding. Ritang Panginoon. Masaya ang lola pag nakikita yung mga apo, no? Uy! Nisip, sabi niya, masaya kayo talaga. Hindi naman nagsusungit si lola. Praise the Lord. Meron tayo pa. Baka pwede kayo magpasalamat, kapatid. Salamat sa Diyos. Okay. So anyway, praise the Lord. Salamat po at nakawi ating kapatid ng maayos, ano? Before the bagyo, no? Nagkataon before the bagyo. Hindi naman maligalig yung eroplano. Pray ng Diyos. Sa panahon pa naman ngayon, daming eroplanong medyo nawawala sa hulog. Ba't nga kaya, no? Ang dami ngayon na sunod-sunod na nawawala sa ano. Pati mga truck. Ang daming truck. Ha? Walang gasolina yung mga truck. Kaya nga, nabangga ako ng tricycle. Parang tumakbo kagad ang isip ko Lord, ano ba to? Bakit ba ganito? Ganun kagad ang iniisip ko Kaya ngayon, praise the Lord. Minsan, pag dumaan yung problema, pupunta sa isip mo yun, ano? Pero pag lumipas, iniisip mo na paano nangyari lumipas, di ba? Samantalang nag-worry ka. Pero pag lumipas na, wala na. Naku, sabi ko patay. May nabangga pala sa pitan ng sasakyan ko. Panggawa, abala, tapos konsumisyon, di ba? Ewan ko ba, siguro nahalata ng batang yon o nung driver na yon
Yung mama na yun na mabait ako. Habang nandun kami sa pulis, panay ang bulong niya sa akin. Sabi niya, ma'am, pakiusap naman po. Pwede po kayo na makiusap sa pulis. Ha? Ba't ako makikiusap sa pulis? Ako daw makikiusap sa pulis. Ba't ako makikiusap sa pulis? Eh, ikaw itong dapat makiusap. Makikiusap daw ako sa pulis para sa kanya. Para hindi kunin yung motor niya. Natawa talaga ako. Hindi, single. Papuntang trabaho siya. Pala, walang rehistro. Paso yung rehistro ng motor niya, pero mabuti hindi napansin ng pulis. Pero napansin yung enforcer, hindi niya tinimbre sa pulis. Kaya sabi ko, pasalamat ka na lang. Nung pagtimbre ko sa pulis, ha? Napaganyan yung pulis. Hindi tinigil ko na. Tapos sinenyasan ko siya, huwag ka na magsalita. Kasi baka, imbis na hindi alam, nalaman. Imbis na yung lisensya lang niya ang natantosan, pati motor niya matantosan, no, di ba? Kawawa. Hindi nga makabayad o makahulog kasi construction worker. Nawa naman ako sa. Kaya lang, siyempre iniisip ko, kailangan harapin din niya yung responsibility niya. Kaya paminsan-minsan, may message ko siya nung nakaraan. Nag-effort naman. Nagpadala ng 200 na. Okay. Nagpasalamat na rin ako. At least, sabi niya, ma'am, yan lang muna. Nisip ko, magkano kaya? Doon tinignan ko yung Gcash, 200 na dagdag. Di ba lang 500? Usapan namin 500, 500 tuwing ano niya, sweldo niya. Anyway, kawawa naman. Baka may anak. Kasama pa naman niya yung partner niya. Ibig sabihin, hindi asawa, partner. Sabi niya, ma'am, partner ko yan eh. Okay. So, hindi, ibig sabihin, hindi siya ang asawa. Gusto mo pa bang magka-partner? Bawal. Amen! Praise the Lord! Sa iyo ang pagpapala. Okay. So, meron pa? Punta na tayo sa ating pag-aaralan ngayon. Ang ating tema po ay ah, Jesus through the Bible. At ngayon po ay nasa First Thessalonians na tayo. Sino si Jesus sa bawat libro o aklat ng Biblia? Noong nakaraan po, napag-usapan natin na si Jesus ay ulo ng iglesia. He's the head of the church wherein we are the members. Tayo ay mga membro ng iglesia ng katawan ni Kristo. So ngayon ay sa Thessalonica. Ang Thessalonica po ay sinulat din ni Pablo, walang daw duda. Although yung pinaka-recent na mga duda ng mga theologians ay hindi na rin naman nila ma-deny, no? Ang Thessalonians po ay yung church sa Thessalonians, ang pioneer daw po ay si Pablo. Hindi katulad ng pinag-aralan natin, ng Philippians, Colossians, yung Colossians, hindi daw si Pablo ang nag-pioneer. Pero naririnig niya yung pagtuturo ni Epaphras, no? At yung nung dalawin siya, sulatan mo yung mga kapatiran natin doon, sinulatan niya. So, 4 po yung episode na yun galing sa prison. At ang nakakatuwa dyan, misal na sa Pilipos, habang nasa kulungan si Pablo, parang ang saya ng mga sulat niya. No? Walang pighati. Si Pablo po nakulong dahil sa ibang pangangaral ng ebanghelyo, kaya masaya siya. No? Naalala ko yung mga pastor na nag-Saudi nung araw. 'Di ba? Nakwento ko na sa inyo. Nag-ano sila yung pinipilas nila yung ng leaf ng Bible, tapos nilalagay nila sa straw para lang may ma-sharean sila ng Word of God. Nahuli po yun, kaya nahuli sila. So, ang parusa po pero ngayon medyo open na daw eh. Medyo open na. Medyo lang, pero wag masyado. Wag misal na pag nasa presence ng mga pinsan natin. Ang tawag natin diyan ay cousin, no? Mga cousin natin. Ay talaga naman magpinsan kasi magkapatid yan si tatay ni mag tatay nila si Abraham, magkapatid si Isaac at saka si Ismael, di ba? Kaya magpinsan. Kaya yung mga kababayan nating pinsan natin yan. Kaya muntik siyang muntik sila, nakulong talaga sila. Pero siyempre ano naman ay hindi naman sa pagmamayabang, sabi nga ay yung mabuti, yung uncle ko, noong time na yon, siya ang isa sa mga consul doon sa Saudi Arabia. Talagang
inilabi niya na mapalaya yung dalawang pastor na yon. Kung hindi po, tapos ang nilalakad daw niya mula doon sa gate hanggang doon sa ano ng kulungan. Ang layo daw yun, office ng kulungan. Ang layo daw, ang init pa. Tapos makikipag-negotiate siya. Gaganon siya. Tapos gaganon daw siya. No? Hanggang sa, nadyaryo po yun eh. Napalaya niya yung dalawang pastor na yun. Nakulong at muntik mapatay o patayin o sentensyahan ng kamatayan dahil sa pangangaral ng ebanghelyo. Ganyan. No? Na si Pablo. Anyway, ah, side notes lang yung kay Pablo dahil ang tinitingnan natin ay talaga si Jesus. Pero ang titignan muna natin yung parang pinaka-gist, pinaka-summary ng Thessalonica. Ah, ito ay pag-encourage ni Pablo para lalo pang lumawig kahit na sa mahirap na pagkakataon ng pananampalataya at pamumuhay. No? Noon po, ang pinaghihirapan nila noon sa mga panahon na ito, gusto nga pala sabihin sa inyo, ito po ay AD, sinulat ng AD, yan, lolo ko kasi ayaw, ayaw mag-transfer. Ayan. Ay AD 6. Sinulat AD 51, di ba? Di ba bumalik si Jesus AD 33. So, lumakad na sila, 10 taon nag-mission si Paul, 20 taon, 30 taon, tapos nakulong siya. Sumulat siya, doon, AD 51. At ini-exhort niya. Kasi po, pagka, kunyari ako, nagtuturo sa inyo, tapos may nangyari sa akin hindi maganda. Anong feeling ninyo? Nangyari kay Pastora. Nagkaganon, napahamak siya, ganon, di ba? Yeah, ang sumulat si Pablo para encourage sila, no? Na nung time na yun, naglilibot na rin siya. At kasi sa mga bagong mananampalataya, ay una, ang bagong mananampalataya, mahirap sumunod talaga sa mga panuntunan at disiplina ng Diyos kasi hindi pa sila sanay doon eh. Pero yung mga may init, mga instant, hmm, naalala ko si Pastora Flor, sabi ko, minsan kasi hindi ko pa nakwento. So, along the way, medyo matagal na naman ng biyahe namin, traffic. Nung nando siya sa MMDA, meron siyang tauhan kasi siguro section chief siya, hepe siya. Boss, lalaki daw yon. Sabi niya, boss, pwede bang sabay tayo magmerienda? Lagi daw yon. Sinasabay niya sa merienda. Hindi naman sa lunch, sa merienda ata. Tapos tuwing magkakain, pwede po ba boss, pag-pray muna ako? O sige, walang problema sa akin, pray muna. Hanggang sa isang araw, naimbitahan siya sa Bible study. At yung Bible study na yon, isang Bible study lang daw, na-convert siya. Grabe, sabi ko, grabe kapatid. Ano po to? Membro ng, alam niyo ng LGBT, no? Mahirap kasi ma-born again yun eh. Kasi madaming bibitawan yun eh. Madaming i-consider. Madaming bibilang-bilangin ko paano ba mabuhay bilang isang Kristiyano. Tapos yung lang, first lang daw. First lang natin niya ng Bible study. Sabi ko siguro, at tagal kang pinag-pray nung tauhan mo na yon. Kasi sabi daw, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit, walang bakla at tomboy, makapasok sa langit. Igtad daw siya. Buti hindi siya na-discourage. Wow. Hindi siya na-discourage. Grabe yung pag-work na ng Holy Spirit sa kanya. Ang galing, ano? Actually, nung siya po ay bagong nagmi-minister sa San Mateo, ay nagkaroon siya ng ministry ng LGBT, for LGBT. Actually, ang unang-unang church na talagang merong ministry niyan, yung kay Pastor Butch Conde. Kaya nandyan sila Fanny Serrano, nandyan po mga ministry sila. They were never forced to, to change appearance, to change, diba, way of life. Basta, yung, yung morality and faith, andun lang sa Diyos. Kaya open na open sa kanila yon. Kaya maganda. Kaya halos lahat ng mga hairdresser ni ay mga born again, di ba? Pero kasi hindi sila pinipilit na mag-astig-astigan, as you are, come as you are.
Kasi ang Lord ang bahala sa iyo eh. Mahalaga yung puso mo nasa Panginoon. Ang faith mo nasa Panginoon, no? At siyempre yung mga alam mo na hindi tamang sa lakad, yun na yung unti-unti mong iiwasan. Kaya ito isa sa mga encouragement ni Pablo sa mga bagong mananampalataya. Yun yung holy life, no? So sabi dito, in-encourage niya yung newfound faith, in-encourage niya yung to increase their love for one another, no? And to rejoice. Alam niyo naman yung Thessalonians, nandiyan yung in everything give thanks, for this is the will of God. Yung rejoice forevermore, for this is the will of God. Di ba? Tama ba yung kanta ko? Nalimutan ko na. Pray without ceasing. Yan. Nandiyan sa Thessalonians yan eh. Sa Thessalonians 3, di ba? Sabi diyan sa, hindi pala, sa huling chapter. Sabi dito, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God. Una muna, 16. Rejoice always. Yan. Sabi nila, yung time na maborn again yung mga taga-Thessalonians, napakahirap. Kasi nag-struggle sila, nagtatago sila. Kukulong sila eh, sa kanilang pananampalataya. Pero na-encourage sila. At na-encourage din si Paul in return, na naging steadfast sila. Ang galing naman talaga, no ba? Paano po ba maging Kristiyano sa hindi Kristiyanong bansa? Mahirap na po. Tago. Pero ngayon, hindi na masyado ganun kahigpit. Yung kapatid ko, bago-bago pa lang siya sa Ireland. Nagyabang-yabang yung kaibigan niya. Born again daw siya. Yung kausap pala niya, ano pala talaga, solid pala. Ang country pala na yon solid. Galit sa mga born again. Sinuntok, binugbog. Ngayon, natahimik siya. Hindi siya muna nagsalita. Tahimik siya. Sabi niya, ate, yung kaibigan ko nabugbog dito kasi sinabi niya born again siya. Dapat tinitigan niyo muna yung kultura bago kayo nagsasalita. Sabi ko, yung culture, di po ba? Di ba may orientation yan? And nung araw naman kasi, hindi masyado ata na-orient o na-orient na po ba? Pero nung bandang ano talaga mahigpit, no? Ang orientation. No? Orient ka sa kultura ng bansa, ang bawal doon, tabu doon, kung ano-ano, mga ano. Eh, siyempre, tayo naman mga maiinit sa Panginoon. Ha? Yung mga maiinit sa Panginoon. Kahit wala sa katwiran, kahit wala sa timing. Oo, titirahin niya talaga yan ng ano. Kaya nabugbog siya ngayon. Dapat yung kinaibigan niya muna. Tapos pinaobserbahan niya muna yung sarili niya. Tapos papakita niya muna, ay, bakit ang bait nito? Ano? Yan. Hanggang sa ma-interested. Iba ka. Iba yung mga pananaw mo. Iba yung ano. Sabi niya, alam mo, huwag kang magagalit ha. Sa totoo lang kasi born again ako. Makakailag ka na sa susunod. Ilag ka. Anyway, okay. So, increase love for one another and rejoice. Pray and give thanks always. Praise the Lord. Naalala ko si Pablo habang sinusulat niya to. Sabi niya, sa aking pagsulat, naaalala ko kayo lagi sa panalangin. At natuwa ako sa ginawa niyong, ah, sabi niya, nagagalak ako dito, no? Sabi dito, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father. Sila daw yung talagang number one na naghihintay sa pagbabalik ni Lord. Minsan, pagka i-relate mo yung pagbabalik mo sa Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoon, anong tingin nyo sa mga ginagawa nyo ngayon? Paano nyo tignan ang mga ginagawa nyo ngayon? May saysay ba? Parang nawawalan siya ng saysay, di ba? Pagka ang titignan mo, yung pagbabalik ni Jesus. Kasi hindi mo maisama, hindi mo maipagmalaki doon yung mga ginagawa mo eh. Parang talagang ano lang siya, earthbound. Dito lang siya. Hindi na siya doon, it will not go beyond yung this life, doon towards eternity. Wala eh.
Di ba? Titingnan lang kasi ni Jesus yung faith mo at paano ka namuhay sa faith mo na yun. Nag-grow ka ba sa faith mo? Nag-grow ka ba in relationship with Him? Nag-grow ka ba in service to Him and to men? No, ganon. Ah, yung mga, kahit po yung mga pastor, nasusubok po yan eh. Nasusubok po. Ah, nai-impatient din. Minsan, minsan di rin makapagpatawad, di ba? Ang hirap magpatawad, di ba? Kaya nga sabi natin sa kapatid natin na nagkatampuhan sa, meron namang ibig sabihin meron namang katwiran na magtampuhan o mag-break sila bilang BFF, no? Pero nung, sabi ko, siyempre pareho kong kaibigan eh. Hindi ko masabi yung pangalan ng isa. Sabi, ikaw naman, para yun lang, hindi mo pasabihin. Sabi niya, so ibig sabihin, okay lang sa'yo. Sabi ko, siyempre, awkward para sa akin. Kasi, siyempre, friend ko kayo pareho. Tapos, yung isa naman, ganun din. Sabi, oh, yun lang, okay na yun. Sabi ko sa kanya, kapatid, ibig sabihin, meron ng himala ang Panginoon. Ang lakas ng tawa nila, di ba? So, ibig sabihin, hindi pa nila kaya ding magpakumbaba. Ah. Siguro sabi nila, basta ako, okay na ako kay Lord, tsaka pinatawad ko na siya, okay na yun. Di tama ba yun? Kumbaga sa ano, may utang ako kay Precious. Sabi niya, nanghingi na ako ng tawad dyan kay Precious, siguro okay na yun, di ba? Hindi pwede, kasi kailangan mong bayaran yun eh. Ganun yan, kung kailangan mo mag-sorry, kahit hindi mo inaamin na ikaw may kasalanan, pwede ka rin magpakumbaba. Sorry kung na-offend kita. Sorry kung nagalit ka sa akin. Sorry kung ganito nangyari sa akin. Kahit hindi kayo magkabalikan ng talagang balik na balik, at least unti-unti yun eh. That's the beginning ng healing. Pero hanggat wala yung ganon, yung confrontational, ang Pilipino daw, na values, they avoid confrontational. Para wala na lang gulo. Wala na lang gulo. Hiwalay ko hiwalay. Puti, ang puti. Di color sa di color. Parang ganon lang eh, no? Kasi ang mga Pilipino emotional, hindi mapigilan magalit. Hindi. Eh, pagpipigilin mo na magalit, no? Gagaralgal yung ano mo, yung boses mo. Kaya mo? Kaya mo? Tulak mo sa taas na ya, tulak mo patas yung habang hinihila mo para hindi ano yung umulan eh. Sige. Okay na tayo, may electric fan naman tayo. Tulak mo diyan. Yan, praise the Lord yan. Good, good. Oops. Okay, so anyway, yan ang mga katuruan sa Thessalonica. Nagbasa na ba kayo ng Thessalonica? At saka yung assignment na binibigay ko sa inyo para sa memory verse, wala kayong binabalik sa akin. Ano ba yung mga memory verse na yan? Wala man lang ano, no? So, yan na yung background lang na ng Thessalonica, di ba? So, madami ka matututunan sa First Thessalonians. Pero dahil ang topic natin is all about Jesus, who is Jesus in the book of Thessalonians. So, Jesus Christ, pray muna tayo. Father, as we continue to meditate on your word, continue to bless us with your Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Christ is seen as the believer's hope. Yan na nga. Kasi lagi nakatingin sila sa pagbabalik ng Panginoon. There was a time nga, hindi na sila magtatrabaho. Ay, hindi pwede. Kailangan magtrabaho pa rin. Hindi pwedeng maghintay lang ng mga. Di ba maraming kulto ngayon? Yung lahat ng kayamanan nyo, i-give up nyo na yan dito. Tapos yung pala siya nagtatago, sa kanya siya nagkakamal. Tapos dito tayo, sama-sama tayo bilang community, maghintay tayo sa Panginoon. Sasamba lang tayo araw-araw. Tapos in a meager food, papakainin sila, konti-konti, mga ganon-ganon. Di ba? Yung mga kulto, di ba? Anyway, dito sa First Thessalonians, ay minsan nagiging extreme din eh. Pero maganda. Kasi dito, talaga, they see Jesus no, as the hope of salvation. Both now and at His coming. Ngayon, at hanggang siya ay makabalik. No? Salvation, saan po ba yun ina-apply? Saka salvation lang ba ng kaluluwa? Salvation sa sakit? Sa sitwasyon? Salvation sa lahat po, no? Sa lahat. No?
Pwede rin sa aksidente. Pwede rin po yun. Pero kung inaalaw ng Lord, mga mangyayari sa atin, excuse me, ay, the Lord is sovereign God. God is sovereign God. We can trust Him. We can still hope in Him. Kung ano man yun. Kaya nga sana sabi ko sa inyo, example ni Pablo, no? Kahit na siya ay nagkasakit, nag-iibanghelyo pa din siya. Tapos sabi niya, 3 beses ko. Talaga nagmakaawa ako sa Diyos. 3 beses alisin ang sakit sa akin. Pero ang sagot niya, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Ibig sabihin, kahit di ko alisin yung sakit na yan, makakagalaw at makakilos ka ayon sa aking layunin. At mas mag-glorify pang Lord. Yung iba, ibang perspective. Sabi, bakit siya may sakit? Di ba? Pero yung iba naman, kahit siya may sakit, grabe yung hope niya, grabe yung joy niya, grabe yung enthusiasm niya sa paglilingkod sa pag-ano ng Panginoon, sa pagsamba sa Diyos. Naalala ko nung magkasakit si Helen Bella. Sabi niya, na lahat ng dumadalaw ng mga artista, lahat nga ng mga naging kaibigan niya na born again eh. Tapos dinadalaw siya doon sa kidney, kasi di ba nagkasakit siya sa kidney. At namaga siya, wala nang pag-asa. Lahat ng dumadalaw sa kanya, sabi niya, sila pa daw yung na-encourage. Baligtad daw. Imbes na makakadamay siya, siya pa yung nakakadamay sa kanila, pabaligtad nga daw. Kasi pagka nagsalita daw, kumusta ka nang ang jolly-jolly, parang hindi niya iniinda yung kalagayan niya. Kasi, bakit? Kasi, nitignan na lang niya yung pagkikita na lang kanyang Savior, ng kanyang Creator, ng kanyang Lord. Di ba? Pag doon tayo titingin, talagang minsan, pagka nakakaranas din ako ng sakit, di ba? Minsan kasi yung sakit bigla na lang eh. Tapos biglang patay kagad. Sino ba yung, sabi niya, ha? Bigla-bigla na lang, ha? Kakaramdam lang niya nung sakit niya, patay kagad. Sabi ko, Lord, tapos pag nakakaramdam ako ng sakit, sabi ko, Lord, bubuhayin mo pa ba ako mamaya? Bukas, so pagkagising ko sa baga. Ngayon ko hindi, inisip ko, okay, set nyo na yung aking household. Sabi nga, di ba sa Bible, set my household, okay na, I'm good. Praise the Lord, thank you, Lord. Siguro naman, nakagawa na ako ng para sa inyo, kahit kunti lang. At kung may kasalanan man tayo, ay sagot na ni Lord, di ba? Sagot ng blood ni Jesus. Yun ang pinakakagandahan ng, ng, tingnan natin sa Thessalonians 1:10 at saka sa 5:4-11. 5. Thessalonians 1:10, sabi dito, basahin nyo para matuto tayo. At, sabi niya, maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Merong mga dyan mga prophetic, di ba? Una yung coming of Jesus, prophetic yan. Kaya hanggang ngayon, hindi tayo magsasawa, 2025 na. Darating pa ba ang Panginoon? Darating po, huwag kayong mainip. Hindi pa nga kayo nakakalingkod eh. Gusto niyo nang dumating. No? Pangalawa, ano pa yung prophetic diyan? No? Muli siyang, hindi na yan prophetic, na siya ay nagliligtas sa atin na mayroong wrath of God. Yun talagang final judgment na puot ng Diyos. Yan talaga ang ultimate justice. Sa ngayon, pag nagkasakit ang tao, sabihin nyo ba, hinusgahan ka ng Lord? Pinarusahan ka ng lipo? Kinakalabit ka lang ni Lord? Paalala lang. At panalangin nga natin, sa lahat ng nararanasan ng tao, maaalala niya si Lord. Amen? Sa akin po, naging totoo yun. Nung mamatay mami ko, talagang naisip ko, parang ang layo ko sa Diyos ha. Talaga, yun ang naisip ko, promise. Ba't parang di niya pinakinggan yung prayer ko? Ang layo ko sa Diyos. Ano kaya meron? What's in me, sabi ko, and God? Bakit hindi pala kami related? Hindi pala kami related. Doon talaga. Kaya nagsimula ako na umattend mga charismatic movement. Yan, mag-Bible study doon. Doon. Lahat na, pinatina namin ng Bible study sa charismatic, sa Baptist, hanggang sa naisip ko, pinalaki kami ng lola ko sa Methodist.
Sabi ko, after 1 year, sabi ko, babalik na ako sa church namin, sa Methodist Church, St. John Methodist Church. Nung unang pagbabalik namin doon, siyempre mga ngapa ka, wala kang kilala, di ba? Simba ka lang muna. Tapos, pasyal-pasyal ka sa paligid. Doon sa pagpasyal-pasyal ko sa paligid na yon, may nagba-Bible study after ng worship. Grupo, sabi ko, ba't kaya may grupo dito? Tapos upo ako. Tapos, hello, babait yung aming discipler na yun eh. Kaya, hello, halika, welcome ka sa group. Tama-tama, nagsisimula pa rin lang sila yung agape, number 1 lang yun, na book. Ano po yan? Sabi niya. Nag-aaral kami, Bible study kami. Ganun po ba? Hanggang sa siya na yun na naging ka-close ko. Tapos, attend ako ng choir, mga ganun. Tapos, nagmatin akong training, paano i-share yung gospel, si Jesus, ganun. Ano. Doon nag-simula. Sa isang event lang yon. Ang tawag doon, yung, ano bang tawag doon? Hindi magandang event na yon. Pangit na event. Yung kamatayan nga ni mother ko. Kasi 20 years old lang ako noon, tapos siya, 46 lang. Oo, bata pa. 46. Sabi ko nga, nung abutin ko yung 46, praise the Lord, hallelujah! Inabot ko 46, hindi ako na-stroke. Ngayon, 64 na ako, praise the Lord, hallelujah! Hindi pa rin ako na-stroke. Pero parang malapit-lapit. Kasi nung isang araw lang, paparamdam. Sabi ng nurse namin, nako ma'am, wag niyong anuhin niya. Lagi na masakit yung dito ko, tsaka yung dito ko. Nako ma'am, wag niyong biru-biruin yan. Ganon, 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 ganon. Kaya lagi ako nagmo-monitor ngayon at saka ano. So may paramdam ang Lord, huwag niyong aanuhin, huwag niyong i-ignore kung pinaparamdaman kayo ng Lord. Ginagamit niya yung katawan natin para magparamdam sa atin. Nung sabi ng pastor nga namin, pastor natin, isang pastor na, sa preaching na, mainit siya sa Panginoon, mainit siya sa Panginoon noon, ganon, ganon. 4 times siyang nangangaral a week. Siyempre, iba pa yung mga ah, follow-up, visitation, ganon-ganon. Sabi niya, sobrang init. Sabi niya, ay, mali pala yun. Kayo mga pastor, alagaan yung katawan ninyo. Gusto yung matagal kayo makapag-ministeryo sa pamilya, sa church, no? At sa mga kaibigan sa ibang tao. Huwag mong sagad-sagarin yung katawan mo, no? Yung iba naman, sinasagad-sagad ang katawan sa enjoyment. Ngayon, pag medyo, tsaka na, pag medyo matanda na ako, tsaka na ako magseryoso sa Panginoon. Ngayon, nung magkasakit, hindi na, kahit magseryoso sa Panginoon, wala na, hindi na makagawa, hindi na makakilos. Na. Kaya ito yung hope, yung sabi dito, sa kanya ang anak mula sa langit, naghihintay lagi sila at yung alam nila sa pagdarating, ito'y prophetic, pagdarating ng puot ng Diyos, ligtas sila. So, praise the Lord. Hallelujah. So, bukod doon, ano pa? Ang makikita natin kay Jesus. So, si Jesus ay yung hope of salvation, no? Both now and at His coming. Pangalawa, yan. He is the deliverer. Tingnan nga natin yung 5:4-11 ng Thessalonica. 5. Chapter 5. Sabi dito, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Oh, praise the Lord. He is the light. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Yun yung pagbabalik ni Jesus. At yun din yung pagdagit niya sa mga mananampalataya. Pagka nawala sa tabi mo, yung anak mo, bigla, ay ibig sabihin na iwan ka sa rapture. Kasi yung baby, tiyak yan eh. Wala pang ano yan eh, wala pang sense of accountability yan eh, and responsibility. Hindi ko alam kung hanggang anong age.
Ala ka excuse. Ilang ka ng taon, be? 10? Actually, ang sinasabi nila na merong sense of, yung sense of accountability, 12. Para sure. Silly, may 1 year ka pa, be. Inaintindihin mo si Lord. Intindihin mo si Lord, be. Seryosohin si Lord. Kasi pagdating mo ng 12 at di mo iniintindi si Lord, pwede ka na maiwan sa rapture. Kasama. Yes. Nasa si Jesus? Nasa si Jesus? Where is Jesus? Sabi nga eh. Nasa si Jesus? No, nasa langit. Ngayon, tanggapin mo sa puso mo para nasa iyo. Ha? Naintindihan mo, darling ko? Ayan. Tanggapin natin si Jesus sa heart natin. Na? At sabi dito sa 5, nakakatawa dito eh. Mabibigla daw tayo sa araw na yun na parang kinabukasan. Wala na yung laman ng bahay mo. Sa anong nangyari? Ba't luminis yung laman ng bahay mo? Nabigla ka sa magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Yan. Si Jesus dyan as our deliverer. Jesus is our Savior. Jesus is our deliverer. No? Mas lalo na sa araw ng judgment. Sa judgment day. May pelikula nga natin, no? Judgment day. Praise the Lord. Hallelujah. So, sino pa si Jesus sa Thessalonians? Sabi dito, yung reward. Wow, may reward pala tayo kay Jesus. Hindi lang puro hirap. Hindi lang puro sacrifice. Hindi lang puro tiis. Minsan, Lord, pwede ba pagbigyan mo naman ako sa gusto ko na ito, Lord. Pero alam natin, hindi ayon sa kalooban niya. No? Sasabihin, Lord, baka pwedeng pagbigyan mo kami sa ganito. No? Pero pag nagtiis ka at ginawa mo yung kalooban niya, anong sabi? Merong reward. Tingnan nga natin sa 1:19. Balik tayo sa 1. 1, 2, 3, 19. Sabi dito, tama ba yun? Ba't parang mali yung verse na yun? Walang 19, hanggang 10 lang. 1, bakit 19 nakalagay dito? Baka 2. Tingnan natin sa 2. Sa 2, may 19 ba? Wala rin. Baka sa 2:19. Nagkakamali rin pala ang libro, no? Sabi dito, hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, yun, at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus pagparito niya. No. Yan yung reward. May ganoon tayong crown. No? Sa, tingnan ko nga yung English nito. Ha? 2:19, sabi dito, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Yan. Crown of rejoicing. Hallelujah. Na-feel niyo na ba yung talagang overjoyed kayo? Sino naka-feel ng ganon? Yung talagang ang saya-saya niyo, parang grabe yung kasiyahan niyo. Overjoyed. Yung wala bang iniisip na worry, na sobrang overjoyed, na para bang pag naglalakad ka, magbabounce ka kasi overjoyed ka. Tapos napapasayaw ka, napapakanta ka. Na-feel na yan, mga bata, hindi pa makarelate yun. Kasi puro joy lang naisip niyan eh. Pagka naman pinalo dyan, tsaka lang iiyak. Pero sandali lang yan. Maya-maya, na joyful na ulit yan, di ba? No? Hindi siya masyadong naapektuhan ng problem. Yan ang maganda sa bata. Hindi masyadong apektado ng problem. Walang iniisip yan. Hindi nga yan nagsasaing eh, di ba? Hindi nag-iisip yan ng dededehin, o kaya yung inumin, o kaya no? Tayo,
Kakaalmusal pa lang, nag-iisip na tayo mamaya, ano kaya kakainin natin mamaya? Sabi ko, pwede bang break? Break muna. Nag-iisip ka agad? Wala bang break? Di ba sabi ng mga Amerikano, give me a break, please. Huwag ka na mag-worry mo mamaya mo na isipin yun. Advance eh. Minsan nga wala problema. Paano kaya pag ganyan? Paano kaya pag ganyan? Teka muna, wala pa nga eh, problema. Kaya may kasabihan ng mga Amerikano, di ba? We will cross the bridge when we get there. Ibig sabihin, wag mo na muna intindihin yon. Wala ka pa nga sa tulay, iniisip mo na paano tumawid ng tulay. Yun ang mga kasabihan na magaganda. No? Sabi niya, we will cross the bridge when we get there. Ibig sabihin, wag mo na problemahin muna ngayon yon. Alam mo, magaganda din yung mga sayings ng American. Pero magaganda rin yung mga Pilipino, di ba? Ano pa? Tungkol so meron tayong, Jesus is our crown, di ba? The crown of joy and rejoicing. Pagka minsan, malungkot ka, tapos kumanta ka nung yung tungkol sa love ni Jesus, yung sa love ni Lord, di ba naiiyak ka? Nag-overflow yung heart mo ng joy, pero naiiyak ka. Yun ang tinatawag na tears of joy. Parang sinasabi mo, Lord, kahit ang tigas-tigas sa ulo ko, grabe talaga yung ginawa mo para sa akin, di ba? Lord, yung parang maaalala mo talaga, it will dawn upon you, nasasabihin, yung ginawa ni Lord sa'yo. Sino ka? Sabi nga ng awit, sino ko? Ano ba ang tao para bigyan mo siya ng pansin? Di ba? Sabi niya, what is man that you are mindful of him? Yan ang sabi ng salmista eh. Ano ba ang tao na gabok lang, alikabok lang ang tao, di ba? Putik lang tayo, gawa sa putik. Ano ba ang tao? Ang meron ng tao at masyado kang nagmahal sa kanya. Masyado kang nag-concern sa kanya. Masyado kang talagang binigay mo lahat talaga sa kanya. No? Kaya nga kung yun marirealize mo, mangliliit ka talaga eh kay Lord. Yung sa ating effort, yung sabihin mo, best effort na yung paglilingkod, pagsisimba, pag ano mo, best effort na yan. Eh wala yan. Kaya nga, pati na rin yung sa promises niya, pati yung suffering mo ngayon, baliwala din yan sa glory na naghihintay doon. Sabi nung mayaman, Lord, pwede ba si Lazarus? Papuntay mo dito. Hirap na ako dito. Ay, init na ako dito, Lord. Walang aircon, wala electric fan. Ngayon, uso na yung electric fan na ginaganyan. Kahit saan talaga, nakaganyan na. Social na talaga ang tao ngayon. At susunod, aircon na yung dadalhin. Portable aircon. Grabe talaga ang tao ngayon sa technology, di ba? Pero, wisdom naman galing sa Diyos yun. Kaya sabi niya, give glory to God, di ba? Everything that you have, give glory to God. Sabi nung sabi ni Father Abraham, nung nasa mundo ka, yaman-yaman mo. Nung nasa mundo ka, lahat ng comfort meron ka. Itong si Lazarus, hinayaan mo lang doon sa may gate mo, na hindi mo nga tinapunan ng matigas na tinapay eh. Sabi niya ganon. O ngayon, siya naman ngayon ikaw comfort. Siya naman ngayon bibigyan ng kasiyahan ang tawag dito, kaginhawahan. Siya naman ngayon yung giginhawa. Dahil ikaw, guminhawa ka na. Anong gusto mo? Sa mundo na ito, guminhawa ka o doon sa kabilang buhay? O di syempre, sa kabilang buhay ka na. Pero, hindi ibig sabihin masamang guminhawa sa mundo na ito, no? Masama nga ngayon, hindi mo gamitin yung talent mo eh. Masama nga, hindi mo gamitin yung lakas mo, isip mo, utak mo para magampanan mo yung para sa obligasyon mo kahit sa sarili mo lang eh. Di ba? Hindi yung nanghihingi ka, hindi yung nagmamakaawa ka, hindi yung ba talent mo, yung manghingi, magmakaawa, magano. Sabi, minsan bibili ako ng ng almusal. Eh wala pang sweldo. Nagtitingin ako ng barya-barya kasi drop lang ako ng barya sa kumalabit, baka pwedeng humingi pera. Pagtingin ko, laking mama, laki ng katawan. Ha? Sabi, sabi ko, sabi ko, grabe ka. Sabi ko, ako nga, sabi ko, ako nga, naghahanap pa ng tira-tira ng sweldo ko kasi hindi pa sumusweldo, mamaya pa ang sweldo. Ikaw, laki-laki mo, mama. Sabi ko. Tapos sabi naman matatanda doon ng mga nagtitinda, matatandang ali. Oo nga, sabi, nanghihingi ka? Oh,
Pero binigyan ko din. Sinermonan ko muna to. Binigyan ko din. Oh. Tapos hanap na naman ako. Barya pambili nung ano. Samantalang mas bata pa siya sa akin. Minsan kaya nga, minsan nagtatalo kami ng aking matatalino kasi mga kaopisina ko ngayon, mga bata pa mga promising employees eh. Ang sabi ko, pag naghirap ang tao, isa lang may kasalanan. Sino? Siya. Kasalanan niya. Ba't siya naghirap? Sabi niya, Ma'am Beth, naniniwala kayo sa ganun? Oo. Ano, kasalanan ng gobyerno? Kasalanan natin? Kasalanan ng sino? Kasalanan niya. Meron siya. God has given him everything. You can use it. You can use it. Nalala ko po there was a time na bankrupt yung family namin. Nung mamatay yung mother ko, na bankrupt kami. Hindi na ako nagpumasok sa school. Lahat kami nag-stop. Basically, hindi ko alam kung lahat kami. O yung kapatid ko kasi nasa ano lang, pumunta sa public school, parang gano'n. Pero halos hirap din silang pumasok. Siyempre, baon araw-araw. Tapos di nag-stop na ako, third year college ako na eh. Tapos, siyempre, sabi ko nga sa inyo, kumatok na ang Diyos sa akin. No? Nagtanong ako sa kanya, sabi ko, Lord, ano ba? What can I do? No? Ano ba pwede kong gawin? Hindi pa ako makakapagtrabaho. Hindi pa ako ano, ba, ano bang pwede kong gawin para kumita? Hindi ko pa alam na paano yung, o paano medyo magkakaroon din ng pagkain every ano. Alam mo, unti-unti inano sa akin ni Lord, no? Nung magkaroon ako sabi ko, Dad, baka, hindi ko alam kung daddy ko nagbigay ng puhunan sa halagang 500, nagtinda akong halo-halo. Di ba? Pag kumita ako ng 50 pesos o 100, tuntuwa na ako noon. Uy, pero ang hirap noon. Kudkod, tapos lulutuin mo lahat yung muna yung ano, tapos, di ba, ang hirap. Tapos kikita ka 100 isang araw, hirap-hirap. Tapos hanggang sa ko, tindahanan. Yung tindahanan mo, tagal mong binabantayan yun. Tapos bibili isa, dalawa, tatlo. Ang bibilin lang yung sa sachet na shampoo. Di ba? Pero, okay lang yun. That's life. Eh, siyempre, dumadaan din kami sabi ko nga sa'yo, nagsimula kaming mayaman. Sa pagkatanda ko, nagsimula sila sa mahirap. Siyempre, wala. Baby pa ako, 1, 2, 3. Nung dumating ako ng 5, 6, mayaman na kami. Meron kaming restaurant, dalawa kotse na airpot. Sa school kami private school kami nag-aaral, mga ganon. Pagdating ko ng 10, ah, 10, di pala. Pagdating ko ng 18 hanggang 20, yun na 20, namatay siya. Yun, sad-sad na yung buhay namin, gano'n. Ah, yung dalawang yaya ng kapatid kong lalaki, tig-isa pa silang yaya, gano'n, gano'n. Tapos sabi ko, buti na lang, doon ko nakilala ang Lord. Kaya yun lang kinapitan ko. Minsan ka talaga wala kaming pagkain. Sabi ko, ano kayang lulutuin kong pagkain? Wala namang pagkain. Maya-maya, kumatok yung ate ko, doon sa kabilang bahay. Sabi niya, meron pala akong yung pork na ganun ka, ano. Siguro, napaglumaan na doon sa ref niya. Nakita niya. Eh, meron pala ang pork, oh, lutuin mo. Oh, wah! Ang saya-saya ko, di ba? Wala akong ginawa nung kundi maghapon, nagpipray lang ako kasi wala naman akong trabaho, wala naman akong schooling, wala naman. Kaya sabi ng daddy ko, anong ginagawa mo sa kwarto mo? Kinakain mo ba yung Biblia mo? Nag-isip ako, ano ibig sabihin, kinakain ko yung Biblia ko. Sabi niya, did it say in that book that you have to eat the Bible? Kasi English speaking yung mga lola ko, daddy. Ha? Sabi ko, ba't kinakain ko yung... Tapos nag-isip ako, Lord, ano bang gagawin ko pa? Nagtanim ako ng kangkong sa harapan ng bahay namin. Eh, yung kangkong pala kailangan sa tubig, di ba? Eh, dry naman yun. Maliit pa dito yung tangkay eh. Pero pinagtsatsagaan ko yan. Tapos, lalagyan ko yan yung ganito lang na mantika na bibili sa tindahan. Tapos bawang. Tapos lalagyan kong konting toyo. Gigisahin ko na yun, lagyan ko ng konting tubig. Yun na ulamin namin. O, sold na, di ba? At least may Eh, kung di ako nagtanim, di wala akong na-harvest. Kangkong, magkano ang kangkong bibili mo dyan, di ba? Isang ganyan na tali.
Hindi pa kayo mabusog. O, di ba? God will make a way for us. God saves us. God teaches us. Kaya sabi ni Pablo, kapag ka hindi nagtrabaho, wag pakainin. Si Juan Tamad, wag pag nagtrabaho, wag pakainin. O, di ba? So, dito yung sinasabi niyan. Si Jesus ang, ayan, ah, balik tayo. Si Jesus ang reward. He is the Savior, the Deliverer, and the reward. 3:13. Tingnan natin, sino si Jesus? 3:13. 3:13. Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga hinirang. Siya yung perfect and the perfecter of our faith, di ba? Kung sa sarili nating kakayanan, hindi natin kayang gumawa ng tama. Pero sabi niya, palalakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama. Sa English, wala kayong English. Sabi niya dito, 3:13 3:13 ba yun? So that He may establish our hearts blameless. Wow, grabe, no? In holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Yan. Ito, maganda to, prophetic na naman to. Babalik si Jesus kasama yung mga santo. Sino ba yung mga santo? Di ba yung mga mananampalataya? Kaya mauna yung rapture, tapos may awarding ceremony, tatapusin yung Great Tribulation ni Antichrist, at pagkatapos bababa, ikukulong lahat, si Satanas at kanyang mga follower, at siya'y maghahari. After 1,000 years, pakakawalan niya si Satanas, bibigyan siya ng isang chance, aawayin na naman ng kingdom of God, kingdom ni Jesus, hindi na sila patatawarin this time, ibubulid na lahat sila at lahat ng kanyang followers sa apoy, dagat-dagatang apoy. Ang problema, hindi po namamatay ang soul. Sana namamatay. Ibig sabihin, hindi mo mararamdaman ang parusa ng Diyos. Pero nararamdaman. Kasi buhay ang soul. Merong feelings, emotion. Sabi, magngangalit ang mga ngipin ng mga nandun sa dagat-dagatang apoy. Kasi feeling yung sinisilaban ka, niluluto ka, piniprito ka, o ano to, iniihaw ka, pero hindi ka mamatay. Ang hirap siguro nun, di ba? Kakatakot naman yan. Pero mo, iniihaw ka, hindi ka mamatay-matay. Wow. Pero si Jesus ang deliverer, Savior, deliverer, and He is the perfecter. Huwag ka mag-worry. Lord, di ko naman kaya hindi, binanal ka na niya. Manampalataya ka, sumunod ka. Kung hindi mo kaya sundin lahat, best efforts, and God will make a way for you. Basta alam niya yung heart mo. Pag-pray mo, Lord, hindi ko kayang gawin to eh. Could you do it for me? Or can you make me do it? No? By your grace, by your power, by your love. No? Minsan nga, hindi mo alam gagawin, pero nagawa mo. Diba? Kasi pinagpipray mo eh. Ang mahalaga, open yung heart mo kay Lord. At pinagpipray mo yun. At gusto mo yun. Pero pagka sinabi mo, Lord, ayoko muna, please. Konting, sandali pa. Konting, talagang gagawin niya yun. O sige, kailan kaya? Sasabihin mo, kailan kaya? Sasabihin ni Diyos, ni Lord, na, God is a perfecter. Sumunod, ano pa? So,
Sa una, siya ang hope of salvation. He is the deliverer, the rewarder, no? The perfecter, no? And he is the, siya rin yung resurrector, na. Kasi siya yung magbubuhay sa'yo. Siya yung nagbubuhay sa mga patay. Yan yang mangyayari, no? Sa 4:13. Pakibasa sa 4:13. Ano sabi sa 4:13? Yan. Siya yung bubuhay. Minsan, pagka sabi dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Minsan lungkot natin sa mga namatay. Pero pag-iisipin natin, bubuhayin naman to ni Lord. Someday we will be together once again. Di ba? Ang problema, pag magkahiwalay kayo ng destination, yun lang ang problema. Pero kung pareho naman kayong believer, no? Ito hindi naman natin sinasabi kung perfect ka o hindi. Basta believer muna. Believer, basic. Kung believer ka ni Jesus as your Lord and Savior, okay. Pero kung nagdududa ka dahil tinitignan mo yung sarili mo, parang pinagdudahan mo na rin si Jesus sa ginawa niya para sa iyo. He died for you. He saved you through His blood, through His very, life and body and blood on the cross. Tingin ka sa cross. Tingin ka lang sa cross. Lord, dahil sa cross na yan, nagpapaalala sa akin na sinave mo ako sa magitan ng kamatayan mo sa cross. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Yan ang magpapaalala sa atin lahat. No? At ang huli, sabi dito, so, pag kami namamatay, pagka nasira naman natin siya kay Jesus at sabi niya nananampalataya siya kay Jesus, so all right, magkikita rin kayo. Medyo matatagalan nga lang pag matagal ka pang matay. Pero kung gusto mo sumunod kagad, sabi mo lang kay Lord, Lord, sumunod ako kagad sa kanya. Nalulungkot ako dito. Ah. Kumbaga sa yung joke ng mga Pilipino, bakit mo ako, sama mo na ako, sama nung itinulak doon sa libingan. Sino tumulak sa akin? Nagigalit, di ba? Sabi, ba't mo kayo iniwan? Sama mo na ako. Di tinulak siya doon sa hukay. Nagalit. Sino tumulak sa akin? Sino tumulak sa akin? Nagwala. Yan naman joke ng Pinoy eh. At ang huli, sanctifier. Jesus is the one who sanctifies, no? Huwag kayong mag-alala. Siya talaga naman ang naglilinis sa atin. Basta magtitiwala lang tayo sa Kanya. At huwag kayong lalaban sa Kanya. Ano lang, kung saan ang agos ng Panginoon sa'yo, okay. Trust Jesus, okay. Minsan, hindi natin lang bakit dinala niya tayo sa isang lugar, di ba? Pero later on, na-realize natin, ay, yun pala yung purpose. Ganun. Madalas yan para sa Kanya. Sa pangalan niya, sa kaligtasan, sa pag-ibig na gusto niya i-share sa ibang tao. Madalas ganun. No? Paano nangyari na 30 years, may kapatid tayo sa Panginoon. 30 years di kami nakita. After 30 years magkita, di ba? After 30 years, hindi mo akalain na makakapagkita pa kayo na makakapag pa kayo sa Panginoon. Ay, okay. Merong mga nagme-message dito kasi isa sa kaibigan namin namatay, namayapa. So, sabi dyan sa 5:23, anong sabi po? Basa? Praise the Lord. 5:23, naway, lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan
hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Sino ang magpapabanal sa atin? Siya din. Sino ang magpapanatili sa atin ng walang kapintasan? Siya din. Sino kaya ang magpapawagas ng ating budhi, ang espiritu, kaluluwa at katawan? Siya din. Si Jesus din. Jesus is everything. Hindi yung pupunta kahit isip mo, kala mo may kaya kang gawin para pupunta ka kay Jesus kasi alam mo, you have nothing. You have nothing. Hindi katulad ng mga Pariseo. Lord, nag-iika po ako. At kala mo ba parang sa magitan lang lakas mo lang na ikaw ay nakapagtrabaho at at ngayon pinagmamalaki mo yung ikapo mo. Lord, nag-iika po ako. Oh. O Lord, nagsimba ako kaninang maga. O para bang hindi siya ang naggumising sa'yo at nagbigay ng almusal? Hindi kaya. Si tatay kaya nagbigay ng almusal. No, si tatay nagluto, parang anggal ko lang eh. Sabi ng lola ko, si lola ko kasi sa kanya nanggaling pananampalataya namin kay Jesus eh. Sabi niya, if it's not for the Lord, sabi niya, you will not be like this. Ganito, ganito, ganyan, ganyan. Kasi yun na nga yung anggal ko na yumaman yun eh, naging consul. Sabi niya, bakit? Sino ba nagbibigay sa inyo? Di ba ako? Si Lord ba? Sabi niya, ha? Sabi na anggal ko, what? Sabi, hindi mo ba alam kung di dahil kay Lord? Wala ka. Ilang taon siya? Ang daddy ko ay 10. Sumunod si Uncle Boy. Pagpalagay ko ay 8. Si Uncle George, pagpalagay natin na 6. At si Uncle Ben, pagpalagay natin ay 4. Panahon ng giyera, 4 years old siya. O, di ibig sabihin siya yung ginagano ni lola ko, tatakbo lang siya, sabi niya, the Japanese are here. Japanese soldiers are here. Gaganunin daw niya yan. Yung isa daw nakakapit dito, isa nakakapit dito. Yung isa, ano niya. Tapos yung isa, saklay-saklay niya. No? Tapos, may bumagsak daw na bomba. Yung bomba, bumaon sa putik doon sa may kubo nila. Hindi sumabog. Eh kung sumabog yung patay na sila. Yun ang number one patotoo niya. Kaya pag nagpatotoo sa siya, tatawa ng tao. Pero ang tagal na noon, 1940s, 1943, 44. Tama, 1944. Kasi 10 years old si Daddy, 1934 siya pinanganak eh. Eh, tapos oh, if it's not for him, if it's not because of God's love, di ba? God's salvation, ganun. Sabi ng uncle ko, ano ba, ano ka ba, Lola? Kaya alam mo, nung nagbalik loob si uncle, nung mag-retire siya, talagang ano siya, naging devoted na ulit kay Lord. Gumagawa siya ng para sa mga kalalakihan, meron sila Methodist men, no? Talaga nagsiserve siya sa Lord. Praise the Lord, hallelujah. Dahil sa si Jesus, ang sanctifier. Siya talaga, tinan mo, after na mga magulo yung utak niya, bumalik din siya kay Lord. Kasi si Jesus din ano sa'yo, kakatok at kakatok yan sa'yo eh. Kawawa ka naman kapag hindi ka kinatok ng Lord, babay na lang. Di ba? Sabi niya, kung ang ama, no, yung ama sa lupa, marunong magdisiplina sa anak dahil mahal niya yung anak. Yung kayang ama pa sa langit. Kung hindi dahil sa pag-ibig, hindi ka didisiplinahin. O, yun. Pagdating sa ama, merong gumaganyan eh. Pagdating sa ama parang nag-iisip eh, ganun ba yung ama ko? Ganun ba yung ama ko? Minsan, di lang natin alam yun eh. Pero maaaring ganun din. Pero ang Lord, He will never fail us. Na? He is a loving God. A caring God. Loving, caring God. At nakita ko rin po yan sa buhay ng daddy ko. Talaga hindi siya naniniwala, pero nung later on, naniwala talaga siya sa love and care ng Lord sa kanya. Sabi niya, yung faith niya kay Jesus na. Kaya nga, bago siya mamatay, sabi ko, Dad, mag-trust tayo kay Jesus. Trust lang tayo kay Jesus. Minsan, matay na. Mahalaga, nagtitiwala
tayo sa Panginoon. No? Ang masama niya, minsan pala biro pa ang Lord eh. Meron tayo mga ayaw na prayer, pero gusto niya ilagay sa puso natin gawin mong prayer. Ayun, ayoko nga. Malay mo. Ang mahalaga, mag-glorify. Hindi natin alam ang kalooban ng Lord eh. Si Lord yan, no? Siya yung ating hope of salvation, siya yung ating deliverer, siya yung ating rewarder, no? Siya yung magbigay sa atin ng pagkabuhay na muli. At siya yung magsasanctify sa atin. No? Si Jesus yan. Basta, abide. Manatili kay Jesus. Amen? Manatili tayo. Huwag kayong bibitaw kay Jesus. Sabi niya, hindi naman tayo binibitawan ng Diyos eh. Eh kung ikaw bumitaw, di ba pwede naman yon? Oo nga, hindi ka bibitawan ng Diyos. Sabi nga niya, nakaukit ka sa aking palad, di ba? For the righteous right hand of God upholds us. Sinasalo niya tayo dyan. Hindi tayo mahuhulog dahil sinasalo niya tayo ng kanyang makapangyarihang kanang kamay. Huwag kang malikot para hindi mahulog. Kapit lang sa Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah. Truly, you are our Father, O God. At sinabi din ni Pablo, siya din naging ama ng mga taga-Thessalonica. At bilang loving Father and caring Father, talagang matyaga din siya, Panginoon, na nagtuturo. Matyaga din siya, O Diyos, na naggagabay. Matyaga siyang nananalangin para sa mga anak mo. Panalangin ko, Panginoon, O Diyos, ang mga anak mo ay magpatuloy kahit na anong sirkumstansya, kahit na anong panahon, kahit na anong sitwasyon. Kami, Panginoon, ay patuloy na magtiwala. Patuloy kami, O Diyos, kumapit. Sapagkat sa inyo lahat ang aming pangailangan. Ang aming kalalagayan ngayon bilang anak mo ay galing sa inyo. At kayo din ang magbubuo nito. Kayo din ang magtatapos nito sa pagkatawag niyo sa amin hanggang sa kanyang at sa inyong pagbabalik hanggang sa inyong kayong kami kunin. And thank you for that hope, O Lord, that will not lose. The hope, O God, that stands forever. The hope in Jesus. Salamat pa na minsan ang sitwasyon sa mata namin hopeless. Pero never sa inyo, sapagkat walang imposible sa inyo, O Diyos. Everything has hope in you, O Lord. And everyone has hope in you, Father in heaven. Give you glory. Give you glory. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos, maraming salamat sa salita ng Diyos na ating narinig. Handa natin sarili sa ating pagbibigay para sa handog natin para sa Diyos. May basahin lang po ako dito sa Efeso 5 verse 1. Labo ng mata ko eh. Purihin ng Diyos, sabi dito, yaman kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang sarili tulad ng tulad ng mga limuyak handog niya para sa Diyos. Purihin ang Diyos. Ito po yung yung pagbibigay para sa atin sa Diyos. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama, maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa salita mo na binigyan mo kami kalakasan sa nanghihina, Panginoon. Marami din salamat sa pagpapalang ito, Panginoon. Salamat sa umagang ito na binigyan mo kami kalakasan upang iharap, upang purihin ka sambay ng pangalan mo. Panginoon, maraming salamat sa may mga trabaho na bibigay sa inyo pa. Puspos ng pag-ibig na pagpapala, gagaling sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Mga kapatid,
ihanda natin yung sarili sa ating pagbibigay para sa Diyos. Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri, handog na papasalamat sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Araw-araw nagdalagan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw nagsamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Sitwasyon, ika'y tungkulin. Ikaw at ikaw pa rin. Huwag mo, huwag mo. Araw-araw kasiyahan, araw-araw dadalagan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw maging Panginoon, araw-araw nagtatakot. Maging sitwasyon, ikaw at ikaw pa rin. Huwag mo, huwag mo, huwag mo. Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Ano mang magdadasamo, ano mang maging sitwasyon, ika'y tumahin. Ano mang maging sitwasyon, ika'y tumahin. Panahon, ano
panahon. Anong ating sitwasyon, ika'y bumibig. Ikaw at ikaw pa rin Praise the Lord. Hallelujah. Tayo tumayo para sa pastoral ng panalangin. Iwanan niyo po ang inyong mga kabagabagan sa paanan ng trono ng biyaya ng Diyos. Huwag niyo pong dadalin. Huwag po tayong mabagabag sa lahat ng bagay. At kundi sa panalangin ay idulog natin to sa Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah. Ama, salamat po. Kahit sa bagyo, sabi nga sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ikaw'y pupurihin sapagkat meron kaming Diyos. Ikaw ay Diyos na dakila, nag-aalaga, nagmamahal, never na nakalimot sa mga anak, misal sa mga tumatawag sa inyo. And thank you, Father, for bringing us here at your presence, Lord. Sa presensya mo, Panginoon, makampante kami. At iiwanan namin lahat ng aming panalangin. Meron po mga request sa aking mga kapatid. Kung meron dinaramdam, meron po sakit, meron po ngayon po yung aming kaibigan, kapitbahay, ay namatayan. Yung pamilya niya, tinataas ko sa inyo. Father, ikaw ang comforter, ikaw ang provider. Ikaw, Lord, ang kahit nga yung mga taong nakakalimot, never niyo sila nalimutan. You always give them, and you always give them a chance and an open door at an open heart. Panginoon, hinihintay niyo lang na lumapit tumawag sa inyo ang makaalala at makaalala sa inyo. Kaya thank you, Lord. Sa mga ganitong pagkakataon, ito ay pwede pa rin kami makapagpasalamat sapagkat maaalala namin ang Diyos na buhay, ang siyang maglilift ng aming spirit. Ang siyang mag-encourage, magbibigay ng joy, magbibigay ng comfort, magbibigay sa amin ng hope. Thank you, Lord. At sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay na sa malayong lugar, thank you that you always keep them always. Also, you always care for them also. And your love never fails also for them. Kahit na magkakalayo kami, Panginoon, lagi nyo kaming ini-embrace at nananatili kami sa ilalim ng bagwis ng inyong care. Thank you, Father. Hallelujah. Kung meron pa pong nagdadaos ng kanilang kaarawan, panalangin namin na more years of a fruitful at saka joyful at saka yung life and years na kasama ka, Panginoon. Yung may mga request po na makapagtrabaho, request po na makapasa sa medical, malagpasan ang sakit, at mag-provide ng pangailangan, Panginoon. Thank you. Ito, Lord, ay iniiwan namin sa inyo because you are everything. You are our God. You are our Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah. You are everything, Lord, our Father in heaven. Kaya salamat po. And touch everyone and bless everyone. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. At para sa basbas ng Diyos, glory to God, our Father in heaven. Taas natin ating kamay. Ama naming Diyos na buhay na nasa kalangitan, umibig sa amin ng tapat, nagkaloob ng kanyang anak para sa aming kaligtasan, kapayapaan, at sa inyo, Ama, at ang inyong anak na si Jesus sa aming Panginoon tagapagligtas ay nagkaloob naman ng banal na Espiritu upang kami ay samahan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Thank you for blessing us today and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magandang umaga po sa ating lahat. Baka gusto niyong batiin ang bawat isa. Side A, side B ng